dahil nag-exceed na po sa $80 per barrel po. Yeah, nag-exceed na siya ng 80. In fact, yesterday umabot siya ng 100. Bumaba today, kanina tinitignan ko yung presyo about 88. And with the declaration ni President Trump na sabi niya malapit na raw matapos, yung markets medyo nag-aano na sila, medyo nagre-relax na. So, but then again, hindi pa rin natin sigurado kung ang problema kasi uncertainty eh. Hindi natin sigurado kung ano yung endpoint. No? Only the United States know kung ano yung endpoint. No? And of course, Iran kung magre-retaliate sila. So because of that uncertainty, ang presyo elevated. And that's why we're looking at other possibility for fund sources na pwedeng gamitin in case na humaba itong Iran conflict. Kanina doon sa hearing on Committee on Finance, DBM was there, tinanong namin point blank kung pwedeng gamitin yung calamity fund under NDRRM fund dahil we can interpret this as a man-made calamity at ang spillover niya ay dito sa Pilipinas, sa bansa natin. At under the law, pwede rin kasi doon economic disruptions. So broadly, pwedeng ma-interpret na itong man-made calamity in Iran is creating economic disruptions sa pamumuhay ng tao. At sabi ng DBM, initially, in their initial interpretation, pwedeng gamitin yung calamity fund. Malaki ang calamity fund natin this year. That's about 39 billion pesos. So if we add the calamity fund plus the contingent fund, aabot yan ang contingent is about 13-14 billion. Aabot yan around 52 billion. No? So both funds, tingin ko for now, enough siya para sa kung talagang maging mahaba at prolonged itong elevated prices, meron madaling pagkukunan ng ang executive na hindi na babalik ng Congress. But yung supplemental budget that Senator Risa is proposing, ito na yon yung 52? Hindi, iba pa yon. So, hindi ko nabasa pa yung fund source nung supplemental budget. Kasi supplemental budget, ibig sabihin may fund source. Hindi ko pa nababasa. Pero ito, iba pa ito. No? Ito yung mga existing na pwede nang gamitin bukas kung gustong gamitin ng Pangulo. Sorry, yung itong pwede nang gamitin, meaning ilang months na prolonged na mataas yung presyo ng Well, langis? depende yan. Kasi wala itong contingent at calamity fund, wala namang strike price. So, depende yan sa analysis ng executive kung gaano kahaba o gaano hahaba itong elevated oil prices. No? So, iba kasi pa yung pantawid pasada, na that's about 2.5 billion. So meron pang ganun, pero yung may strike price yun na $80 na magfa-file kami to amend that law actually para magamit rin ng Pangulo. Sir, but if you're going to tap NDRRM fund and contingent fund for this, it's just March, so you'll have to replenish that. You have to replenish it. You have to replenish for it. future calamities kasi hindi Correct. lang naman itong darating. Well, actually, historically, ang calamity fund is around nasa around 12 to 15 billion yan. This year, tinaasan to about 39 billion because part of it will be used for reconstruction ng yung tinamaan ng Bagyong Tino, Bagyong Uwan, saka yung earthquake in Cebu last year. So part of that gagamitin doon. Part of that will be standby for disasters. No? So ima-manage na lang. No? Ima-manage lang. But ang sinasabi ko ay pwede nang at least meron na time pwedeng pagkunan. Kasi ang importante dito yung bilis eh. No? So pwede na silang may access na kaagad. Sir, considering sinabi niyo medyo nag-relax yung market dahil sinabi ni Trump mukhang malapit na matapos pero andun pa rin yung uncertainty. Yes. So, kailangan niyo pa rin i-approve yung hinihinging emergency power ni Presidente. Tingin ko, ang view ko dyan, kailangan pa rin i-approve yun para mabigyan ng standby powers ang Pangulo. Very tight naman yung proposal pag umabot ng $60.
at yung may duration lang naman yung suspension. $80 pala. $80. Pag tapos may duration lang naman yung pwede niyang isuspend. So may mga safeguards naman. Ang importante ngayon, naka-standby na siya. So, pag tumagal pa ito, let's say, nag-remain siya ng $80 above for a very long time, at least naka-standby na doon. Importante ngayon, meron na tayong mga standby authorities, standby funds na pwedeng gamitin kaagad. Opo. So it means magiging permanente na may standby power yung presidente in case na magkaroon ng ganitong situation. ulit. Correct. Tama. Hindi naman yan bago. Nung 2020, nung pinasa yung train law, may power na ang Pangulo to suspend it. Nag-expire lang siya nung 2020. So, binabalik lang natin yung standby authority. And sa- Depende sa usapan. Alam ko may mga proposals for 2 months to suspend, may proposal for 3 months. Depende ngayon sa usapan. But importante yung naka-standby na yung authority niya. Okay. Last na lang po. The mere fact nito daw is ang simple bill. According to Senator Pia, Chairman ng Ways and Means Committee and Energy Committee, pwedeng one hearing lang and then plenary na agad, sir? Yeah, pwede naman. Pwede. Kasi very simple lang naman itong batas na ito. At like I said, no, nagawa na ito in the past. No? At so I think kaya naman. Kaya naman. So no need for special session. Kasi hanggang next week na lang, sir, yung session ng Senate. Kung Oh, 4 Kung days na. isa-certify as urgent, kaya naman. Kaya. Kaya naman. Basta bukas mas sponsor na. Tapos Pero hearing pa lang, sir, bukas, di ba? Public hearing tomorrow. pwedeng mag-hearing bukas, And then tapos plenary na agad? pwede nang i-sponsor kasi it's a simple bill. Kung kakayanin pa i-route na tomorrow. No? Kaya. Wala naman prohibition between hearing and the committee report. Paano yun, sir? Marami nag-file na bill ng mga senador. So, i-incorporate na yun? I-incorporate naman. I think maraming nag-file pero pare-pareho naman in direction, standby authority. No? So I think it's going to be a simple bill. Sir, yung House Committee on Ways and Means nag-approve na nung kanilang version to authorize the President to suspend or reduce excise taxes on petroleum products. Ano na po ba yung latest projection niyo in terms of foregone revenues kung matutuloy ito? Based on our calculation, historically, ang foregone revenue, ang collection natin sa excise tax on petroleum is about 150 billion, more or less. So that's about 12 to 15 billion a month. No? So kung masususpend ang excise tax on petroleum, ganyan na mawawala, 12 billion. Kaya sabi ko nga, yung pag-suspend ng excise tax should be the last resort. Gamitin muna natin yung mga existing mechanisms natin tulad ng pantawid pasada. Dahil yung pantawid pasada targeted no? At least yung mga PUV drivers natin na nahirapan ngayon, mabigyan na natin ng subsidiya kaagad. There's also a call na yun namang VAT ang tanggalin. Magkano naman ang projection nyo kung yun naman ang ifo-forgo? Ang VAT is very complicated. Yan ang kasi we operate in a VAT but we operate on a VAT system No? So kung sinuspend natin yung VAT, magiging problema niyan, hindi guarantee rin bababa yung presyo dahil yung input VAT ipapass on yan sa ibang mga produkto. It's a very complex system dahil kailangan mayroong kabangga siya parate. Mawawala yung kabangga niya. No? So, and ang VAT naman is, if you look at the excise tax, it's 1 peso and 20 centavos over the 10 pesos. No? Kasi ang gasolina is 10 pesos. VAT is 12% on that 10 peso. No? So, maliit lang siya kumpara sa entire excise tax. No? Sir, kung mangyayari yung projection nyo for tomorrow na hearing sa umaga, diretso sa plenary, wala tayong ina-expect na mahabang debate about this. Pwedeng pasa siya agad on second reading ba, sir? Pwede siyang ipasa. No, typically meron kaming 1 day after, no, 'di ba? Hindi ka agad. Pero we can suspend that because of the urgency. Tomorrow pwede na rin magdebate, pwede na rin mag-amend kung kailangan i-amend. Kung wala naman i-close na tomorrow and then second reading and then 3-day rule, no? Monday
Pero walang usapan so far at least hanggang kahapon sa session na magkakaroon ng special session for this. Wala naman. Wala kaming pag-usapan na You special can finish session. it until next week, even if hindi i-certify as urgent, sir? Kaya naman. I think kaya. Basta tomorrow ma-file yung committee report. Pag hindi na-file yung committee report, yun, nahirapan na. Kasi yung 3-day rule ang importante. Sir, kailan po yung earliest na pwedeng maging effective na yung ganong bill, yung suspension? Since tingin ko mabilis naman dahil standby authority naman to ng Pangulo and may average to, no? So $80, the way I understand doon sa proposal ng House tsaka proposal in is average $80 for the next 30 days. Kaya medyo mahaba-haba yun, isang buwan yun. So since self-explanatory naman yung bill, madaling ma-implement naman kaagad yan. Meaning, kunwari po sir, third reading nyo siya by next week, kailan mararamdaman yung tapyas ng excise tax, sir? Depende sa formula. But yung old formula kasi is $80 for 30 days. So, kung ang presyo mo ay $80 average for 30 days, then doon pa lang tatanggalin yung excise tax. Hindi pag pumalo siya ng one day $80, tanggal ka agad. No? Kailangan elevated siya ng matagal. No? Ng 30 days. So, minsan 80 siya, minsan 70 siya, minsan so pababa siya, up, down, up, down. So since nung isang araw lang pumalo ng 80, we'll wait for 1 month before Yes, the it's an excise tax- average of 30 days. Kasi baka bumaba siya bukas ng $60. Diba? So, ang presyo trend today is pababa. No? So, that's why hindi siya one day tanggal ka agad ng excise tax. No? Sir, ano yung proposal na consensus? I-lower lang o suspend talaga yung excise tax? Ang consensus is to suspend it, no? Pero hindi prolong rin, maybe 1 month or 2 months. No? So, depending on the situation. So, pag ang presyo ng langis ay bumaba na, pwede naman ibalik siya kaagad. Ang excise tax is relatively easier to administer kasi fixed rate siya, tapos ipapatong mo lang siya doon sa presyo. Unlike sa VAT computed yon on the price. Mas complicated ang VAT i-suspend. No? Plus, nakadugtong rin siya sa iba. No? It's a system kasi siya. No? So, mas complicated ang VAT. Sir, balikan ko lang po yung sa NDRRM fund kasi parang kanina nabanggit ng DBM na may constitutional requirement na kailangan mag-announce ng state of calamity or Yes. national emergency. So would you recommend na magkaroon ng national emergency? So, right now, ang malapit na tayo doon ay there's no, actually, wala kasi itong, wala tayong experience na nag-declare tayo ng state of calamity because of elevated petroleum products or petroleum prices. Pero possible siya, no? Because pag titignan natin yung batas, yung economic impact on daily lives kasama doon sa considered disruption in our daily economic activities, no? So kasama siya doon, pero wala siyang basis. So I think dapat mapag-aralan mabuti kung ano bang, what point natin pwedeng sabihin na meron ng calamity tayo because of this oil prices. No? So that is something that we need to study very carefully. Ang punto ko lang is may access tayo sa pondo. No? At one point natin i-access yan because talagang masama ng sitwasyon, yun ang dapat mapag-aralan. Sir, kung yung tama po ba yung intindi ko, yung sa suspension ng excise tax, kunyari, this week tag-80, tas the following week di siya bababa siya. Yung suspension ng excise tax is hindi siya magiging effective? Yeah, ang formula is $80, average of $80 for 30 days. No? So ang presyo tumataas, bumababa, tumataas, bumababa siya. So pag in-average mo siya, $80 siya. So pero sir, kung between magpapasa ng supplemental budget at suspension of excise tax, ang mas immediate na mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino is ang supplemental fund or yung NDRRM. Well, iba-ibang mechanism eh. Yung excise tax is only 10 pesos. So kung ang presyo ng diesel is or presyo ng gasoline is aabot na ngayon ng 70, from 70 pesos bababa siya ng 60 pesos, no?
Yung supplemental budget, and the way I understand yung mga proposals is more on the targeted. So, kung ako driver, ang take-home pay ko ngayon, actually, kinumpute namin, ang take-home pay ngayon ng isang jeepney driver and tricycle driver is about 300 pesos, so below minimum wage na. So, kung i-compensate natin yun using Pantawid, at least makakuha siya ng additional 300 pesos per day. So, times 30 days, so more or less mga 3,000 to 4,000 pesos yan. Pero sir, kasi di ba last week nyo na next week. So, pero parang ang kina-prioritize is yung suspension ng excise tax. Yung supplemental is... Actually, that's yung supplemental yan, kailangan ng, kasi hindi pa nadi-discuss ngayon eh. No? In fact, wala pang nagfa-file ng bill. So, looking at the timeline, medyo kukulangin tayo ng oras. Kaya nga tinitignan namin, ano ba yung mga existing funds sa JA ngayon na pwedeng gamitin kung humaba pa ito at wala tayong session. Ang nakikita nga namin, yung contingent fund, which is 14 billion, and then yung calamity fund, which is 39 billion. Sir, sorry makulit. Pero dapat i-discuss natin, umabot na ba tayo sa punto ng economic calamity? No? Yun ang dapat ma-discuss. Sorry sir, makulit. So the contingent and calamity fund pwedeng gamitin as per DBM pero hindi alam kung pwede na ngayon. Pwede na siyang gamitin. Ang kailangan lang natin ma-determine, nasa punto na ba tayo ng economic calamity. Kasi hindi to disaster as we know, hindi to calamity as what we know it, yung disaster, may baha, may lindol, pumutok ang bulkan. Itong calamity na ito, tumaas ang presyo, hindi tayo makabili ng pagkain, ang ating kita ng ating mga kababayan lumiit, magkakaroon ng inflation, no? So, umabot na pa tayo doon sa puntong yon. Yun ang dapat natin mapag-aralan. Yun nga sir. So, Or aabot ba tayo sa puntong yon? No? okay. So yun nga sir. The calamity and contingent funds are there but we don't know yet kung dapat na siyang gamitin Yes, by now. we need to discuss it. We need to discuss it. Because this is a different concept eh. We haven't really used this concept in the past. Kaya dapat natin mapag-usapan yung concept na yan. Kanino nyo po i-discuss yan sir? Well, malaman kung... sa mga economic managers, of course, within the Senate, mga senators. Anong requirement doon, sir? Kasi kunyari, sir, di ba sobrang sumirit na yung presyo ng diesel, lugi na yung mga jeepney drivers, tataas na rin yung presyo ng mga bilihin. Yes. Hindi pa ba yung requirement, sir, para magamit na the contingent and calamity fund? Pwede nang magamit yun. Pwede nang magamit yun. Kaya nga, kasi nga ito wala pa tayong experience, so we need to come up with definition. Ano bang economic calamity? Tumaas na ba yung presyo ng pagkain to a point na hindi na ma-afford ng ating mga kababayan? Yung taas ba ng presyo ng langis? Ang take-home pay ng mga drivers talagang umabot na sa 100 pesos or mas mali or lugi na sila. So these are the things na kailangan natin pag-aralan. At ang punto ko lang, andyan siya, no? At based on the law, pwede siyang gamitin. Kailangan ng declaration. Kailangan ng declaration yan. Yes, kailangan ng declaration. Traditionally, ang nagde-declare niyan is Office of the Civil Defense. Kasi nga, traditionally, ang calamity natin is disaster. Pero ito kakaiba ito. Ang tawag ko nga dito, economic calamity. No? So, kailangan ma-analyze ng, tingin ko hindi OC dito, but economic managers na. No? But the declaration would be state of calamity for the whole country. For the whole country. Kasi lahat naman tatamaan ng gasolina. Sir, sorry, patanong lang sa akin to. Sir, may mga ibang bansa na raw po na nag-close na yung schools and universities and they shifted to online classes at least for 2 weeks. Is it something na pwede pong irekomenda na mag-online classes muna para nga po mabawas na rin sa konsumo po ng produktong petrolyo? Ako, I will answer that in 2 fronts. Yung mga private schools, pwede. Dahil yung mga bata, una yung mga private schools, karamihan ng mga anak nila nagsasasakyan. No? May sarili silang mga sasakyan. Kaya kung mag-online sila, makakatulong rin yan sa pagbawas ng konsumo ng petrolyo. Pangalawa, yung mga bata sa private schools, meron silang access sa internet. No? At pwedeng mag-shift ka agad to online. Sa mga public schools natin, ibang-iba yon. No? Karamihan ng mga public schools natin, like sa Valenzuela, naglalakad lang yung bata o yung mga bata nagta-tricycle. So, doon lang sila sa community. Pangalawa, I would
not encourage online learning for public schools because ang experience natin sa pandemic, ang bata uurong talaga yung kanilang pag-aaral dahil wala silang access sa internet, wala silang computers, so mahirapan sila mag-aral. So for public schools, hindi ko sinasang-ayunan na mag-online tayo kasi experience natin sa pandemic hindi maganda. But private will give them that option. Kung tingin nila na kaya namang mag-online, makakabawas gusto nila tumulong magbawas ng konsumo ng gasolina, pwede, no? I would encourage. Sir, Well, balikan, iba pa rin ang face-to-face. Face-to-face pa rin is the best, no, for basic education. sir, balikan ko lang po yung sa supplemental budget. Yung sa NDRIM fund, yung nasabi nyo, yung sa supplemental budget po kasi na nabanggit ni Senrisa, kukunin daw po sa discontinued flood control projects na budget, 70 billion. Yung sa ASEAN Summit na budget na 17.5 billion. And yung sa post-harvest development and mechanization, pwede daw pong bawasan. Kapag ito po ba, viable din po siya? Pag-aaralan yon, like for example, yung sa flood control, hindi sa alam, but alam ko na distribute na yan sa iba't ibang mga projects at basic services ng gobyerno. Yung sa ASEAN, tayo ang host, so we have to study kung pwede pang bawasan yan para malagay natin sa supplemental budget. So we can study. No? Sir, according to Malacanang, no need for panic buying dahil we have enough supply daw ng commodities and fuel. Do you think so, sir? Considering Yeah, na may mga gasoline station na parang nagsara Oo o may nga. pinupila-pila? Kahapon kasi dahil today yung pagtaas ng presyo, so maraming nagpakarga na ng gasolina kahapon. But based on the audit of DOE, meron ba tayong gasolina good for 51 days as of last Friday. Pagdating naman sa mga pagkain, wala naman tayong problema doon. Of course, ang tatamaan dyan yung logistics, yung pagdala ng pagkain from the provinces to here. No? So yan, inflationary naman yan. Kaya yan dapat i-monitor natin ng mabuti. Kaya ko sinasabi dahil parte ng economic calamity is inflation. No? So we have to monitor kung pinapasa na ngayon ng logistics companies sa mga pagkain yung pagtaas ng krudo. So hindi pa dapat talaga Hindi, mag-panic buying? I don't see na meron tayong problema sa supply. Wala tayong problema sa supply. Ang problema natin presyo eh. No? So sa ngayon wala tayong problema sa supply. So nagpa-panic buying para makabili ng mas mura pa? I think yung panic buying nila hindi sa mawalan kung hindi makabili ng mas murang items. I think yun yung nangyayari ngayon. But di-discourage nyo yung ganun, sir, na... Well, kung kaya naman nila, sa kanila na yun, pero wala tayong, just to put on record, wala tayong problema sa supply ng pagkain, supply ng crudo, supply ng basic commodities. Okay tayo doon. Yan naman ang maganda. No? Ang wina-worry lang natin ngayon, ang ating concern lang ay yung presyo. Sir, Sen, balikan ko lang po yung old formula. Do you agree with the old formula, sir, na kailangan muna 1 month yung $80? Kasi some would argue, ano pong reason behind yung formula na yun? Because some may argue na hindi ba siya masyadong matagal? Ang simple reason doon ay madaling i-compute. Kasi 30 days, $80. Ang pinopropose namin, pero propose ko pa lang to sa committee, instead of average of $80, ang gawin natin rate of increase. Pag tumaas siya ng 50%, release na kaagad. No? For example, for not even 1 month, for example, tumaas siya ng 2 weeks, no? Release na kaagad. No? Tumaas siya ng 2 weeks for 50%, i-release na kaagad. Instead of presyo na mataas, yung pagtaas ang tignan natin. So yun ang proposal namin. Ipupush nyo yun, sir, sa hearing tomorrow? Yes, ipopropose natin. Of course, subject yan to the discussions. Senator, good afternoon. Yung sa proposal na paggamit ng calamity fund ng NDRMC, do you think kailangan pa yung isama doon sa emergency powers ng Pangulo dahil sabi nyo kakaibang sitwasyon ito ngayon at Yeah. hindi naalala at Hindi na, under the law, pwede naman gamitin na ng Pangulo. Kailangan lang talaga i-define mabuti kung anong calamity ang nararanasan natin ngayon. Kasi hindi siya yung disaster, no? Economic calamity nga. Mataas ang presyo ng pagkain, ang tao nahihirapang bumili ng pagkain. So, for me, that's a calamity. Kung wala kang makakain, calamity na rin yun. Pareho kung parang binagyo ka.
No, but we have to study kung umabot na tayo sa ganung punto para ma-release yung pondo. So no need for special powers? Wala na yan. Okay, thank you. Thank you.